Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Gayun din sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jose. Jose na lang bilang pagkubli sa totoo kong pangalan. Nainggaan niyo talaga akong magsulat. Hanggang sa ito na nga. Nabigyan kasi ako ng pagkakataon na, alam niyo na, sobrang abala sa trabaho. Lalo na't may sariling pamilya na ako sa kasalukuyan. Nung nag-edad 14 na taong gulang pa lamang ako, kung hindi ako nagkakamali, sa pagitan ito ng mga early 90s. Nagkaroon ako ng karanasan nun. Nangyari ito sa lugar ng General Santos kung saan doon ako lumaki. Bali sa liblib banda pero abot naman ng kabiasnan. Gawa ng may maraming bahay kaso nga lang magkakalayo. Nakatira ako sa bahay ng tiyo ko noon. Patay na mga magulang ko. Hindi ko naman naabutan kasi nga maliit pa ako noon. At base naman sa tiyo ko na itago na lamang natin sa pangalang Ruben. Rebelde daw kasi ang tatay ko tapos tumiwalag. At yun, pinatay ito kasama ng nanay. Mabuti na lamang umano at hindi ako dinamay. Hinayaan lamang dahil nga sanggol pa nga ako noon kaya kinuha ko ng tiyo. May asawa ang tiyo ko na itago na lamang natin sa pangalang Tia Arosa. Hindi pa sila nabibiyayaan ng anak. Hindi ko naman alam kung anong dahilan. Baka siguro may diferensya ang isa sa kanila. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit higit pa sa anak ang turing ng tiyo sa akin noon. Inaasikaso niya ako, pinag-aaral, tapos lahat ng luho. Maliban na lamang sa hindi akma ay natatamasa ako nun. Si Tia, mabait din naman pero sadyang napakatahimik lang. Masasabing angat sa buhay sila tiyo. I mean kami. Kasi nga, kasama na ako doon. May negosyo ang tiyo na siya namang pinamamahalaan lamang ng aming mga tauhan. Malaking lupain na kung saan may iba't ibang prutas na tanim dito. Saging, durian, at marami pang iba. Bukod pa dyan, may tindahan din kami noon sa bayan at ang mga paninda dito ay mga prutas din. 2 outlet yon. Basta, masagana ang buhay namin. May mga hayupan pa nga na nakapuslit sa matatawag kong rancho. Ilang distansya mula sa bahay. May mga baka, kambing, pabo, at mga itik doon. Basta marami. Masaya ako noon, kahit pa hindi ko sila totoong mga magulang. Pero dama ko naman ang pagmamahal ng higit pa sa isang magulang. Kung minsan, wala si tiyo, lalo na kapag anihan o kapasan na ng mga pananim. Ang tiya ko lamang ang naiiwan nun. Hindi ko alam kung bakit sobrang lapit nila ng katiwala naming si Kuya Biboy. Ito yung tagapakain ng mga hayupan namin. Kung minsan ay napagkakamalan ko pang kabit ito ni tiya kasi nga, nag-holding hands sila eh. Hanggang sa isang araw, siguro nagkataon lang yon. Pero bumabaw ang tingin ko sa Tia Arosa. Kakarating ko lamang sa bahay galing sa eskwela. Nakita ko si Tia at Kuya Biboy sa likod ng bahay. Doon malapit sa silid ni Kuya Biboy, na kung saan isang bodega ito. Naglalampungan silang dalawa, parang tigre at leon na nagpapalaan. Siyempre bata pa ako noon. Napatakip na lamang ako ng bibig. Kitang-kita ko talaga na nakahubad pang ibaba si Kuya Biboy. At si Tia noon ay winalis lamang ang ano nito para, alam niyo na, yun na yun.
Dumiretso ako sa silid ko noon kasi nga ang silid ko, ang katabi nito ay bodega. Doon ay mas naging malinaw sa akin ang lahat. Gusto ko silang sitahin pero natatakot ako. Baka may kung anong gawin sa akin si Kuya Biboy. Nakasilip lamang ako sa bintana noon. Hindi pa sila nakontento. Pumasok pa talaga ng bodega. Nagsara mga ito ng pintuan at bintana. Yung postura kasi ng bahay namin, Sir Seth. Isang palapag lang, pero malapad. May 3 magkakasunod na silid. At ang akin ang pinakahuli kung saan sa labas naman ito. Doon nakalagay ang bodega na ginawang tirahan ni Kuya Biboy. Bali yung bodegang yon, nakatapat sa bintana ng silid ko, kung saan makikita ko ang kung anong nasa loob, kung hindi nakasarang bintana at pinto doon. Yung bintana naman sa silid ko ay parang bintana ng banyo. Maliliit at hindi ako makikita sa loob. Bagkos ay ako lamang ang makakakita sa labas. Matagal lumabas si Tia, at kahit hindi na detalyado sa paningin ko ang kabulastugan nila, nailalarawan ko naman sa isipan ko yon. Sabi ko na nga ba, may relasyon silang dalawa. Pero kapag nasa bahay si Tio, hindi mo makikitang magkalapit si Tia at Kuya Biboy. 3 araw na wala noon si Tio, at sa mga araw na wala ito, kunwari ay patay mali siya lamang ako. Parang wala lang, pero alam ko na talagang sitwasyon. Tuwing gabi, doon natutulog ang Tia sa bodega. Nakakarimarim, Sir Seth. Nandidiri ako sa kanya. May edad na si Tia nun, tapos pinatulan niya si Kuya Biboy. Siguro, kung hindi ako nagkakamali, ang edad noon ni Tia ay nasa 45 taong gulang. At si Biboy ay nasa mahigit 20 pa lang. Mantakin nyo kung anong klaseng mga kahayupan yon. Ang sarap ipagsilid sa sako at pagpapaluin. Para akong nasa sentro noon, hindi ko alam ang gagawin. Naiisip kong isumbong sila pero inaalam ko din kung anong mangyayari pagkatapos noon. Siguradong sira ang kanilang reputasyon. Magkakagulo at malaking iskandalo ang mangyayari. Pinag-isipan ko talagang maigi ang naiisip kong hakbang hanggang sa pinili ko na lamang magtikom ng bibig nun. Gusto kong hindi ako ang maging tulay para mabunyag ang katotohanan. Bagkos, si Tio mismo ang makaakto sa mga ito. Kung kumilos pa si Tia Arosa noon ay parang walang nangyari. Yung pag-uutos niya kay Kuya Biboy ay maririnig mong katiwala talaga ang turing o isang utusan. Lalong-lalo na kapag naroroon ang Tio. Hawang-hawa ako dito kay Tio Ruben. Paano ba naman kasi? Itong si Biboy. Siya ang nag-alok ng trabaho dito. Kasi nga para may pagkakakitaan. Mula kasi sa bilangguan nitong si Kuya Biboy dahil nga sa droga. Tapos yun lang no, ginapang si Tia. Hindi ko alam kung ang dahilan ba nito ay ang hindi nila pagkakaroon ng anak kaya humahanap ng paraan ng Tia. Na baka makahabol pa ito dahil nga mataas ng edad nito. Isang araw, nagpaalam ang Tia na uuwi muna siya sa lugar nila. Bibisitahin lamang umano nito ang mga magulang. Pumayag naman ang Tio nun. Alam niyo, Sir Seth, pag alis ng Tia, yun din ang pagkawala ni Kuya Biboy. Nagpaalam din itong magbabakasyon muna siya sa lugar ng pinsan kasi nga may kaanak umanong namatay. Awang-awa talaga ako kay Tio dahil walang kaalam-alam sa sitwasyon. Napaka-obvious na. Nasa bibig ko na talaga noon ang katagang nagtataksil si Tia. Pero naroroon naman ang pag-aalala kong lalaki ang gulo. Kako sa sarili ko, bahala na sila. Ayoko makialam.
Kapag nakialam ako ay tiyak na ako ang pagmumulan ng malaking gulo at ako ang tatanungin sa mga nakita ko. Diba? Hindi matatahimik ang kaluluwa ko noon. Sa mura kong edad na yon ay hindi naman sa pagmamalabis pero malawak ng pananaw ko. Malawak din ang saklaw ko sa pagiging isang tao dahil nga nakakasalamuha ako lagi doon ay puro matatanda sa akin ang edad. Wala akong nakakalaro. Puro mga katiwala. Mga nangangalaga sa taniman at iba pa. Sa kanila ako nahubog na parang hindi dumaan sa pagkabata noon. Bagkos ay naging matanda na ako mag-isip. 2 linggo ang pagkawala ni Tia. Si Biboy naman noon ay nagpapakita pero kagad ding umalis. Galit na ako pero hindi ako nagpapakita ng negatibong reaksyon nun. Isang hapon, nakita ko si Tio na nakahiga sa may sala namin. Para bang may sakit kasi nga nakatalukbong ng kumot at ang ulo lang ang nakalitaw. Inat na inat pa ang kumot na wari ba'y nilalamig nun. Kagad ko siyang tinanong, "Kako, may masama ba sa pakiramdam niya?" Ay naman sa Tio Ruben, tinatangkaso daw siya. Baka dulot ito nung umuwi siya at nabutan ng ulan. Dagdag pa ng Tio, wag ko na lamang daw siya isipin nun kasi nga nakainom na rin siya ng gamot. Kumain na lamang umano ako dahil may inihanda umano siya nun. Isipin niyo kung gaano kabait ang Tio ko. Kahit masama ang katawan, hindi ako pinapabayaan. Sabi ko sa kanya ay ipagpahinga na lamang ang sarili at ako nang mag-aasikaso sa kung ano mga kailangan ko sa araw-araw. Hindi naman nagsalita ang Tio at nakita ko ang ngiti niyang may kasama pang pagkislap na mga mata. Mas maaga na akong nagising noon. Ako na ang nagsasaing para sa sarili ko. Basta ako na talaga at hindi ko na inasa pa kay Tio. Kahit pa sinisita niya ako pero sinasabihan ko lamang na magpahinga na ito. Isang hapon, Sir Seth. Nung makarating ako, wala na sa sala ang Tio. Naiisip kong baka gumaling na siya. Pero nang mapadaan ako sa may silid nila nun, nakita ko siyang nakahiga doon. Natutulog ito at para bang hirap na hirap. Tinitigan ko siyang maigi. Nakasimangot ang mukha niya habang nakapikit ang mga mata. Lumapit ako noon. Pansin ko ang arenola sa gilid. Ang laman noon kung hindi ako nagkakamali. Dugo. Pula eh. Hindi ko alam kung saan galing yon. Sariwa ang dugong yon at may nakikita kong gumagalaw-galaw na para bang maliliit na salagubang. Pamilyar ba kayo sa salagubang na kulay berde? Makintab ito. Basta maliit siya. Ganon lang nakikita ko sa dugo na nasa arenola. Maya-maya pa ay biglang napahawak sa dibdib ang Tio. Pumuka ang mga mata nito sabay bangon. Nagulat ako nun. Bumaba siya ng katre at tubo ng ubo. Ilang saglit lang ay humugot siya ng malakas na hangin na wari ba'y naglalabas ng plema. Sabay dura doon sa arenola. Doon, Sir Seth, ay nanlaki ang mga mata ko. Dahil dugo ang dinudura ni Tio doon. Napaduwal pa nga ako at sinabi kong, "Tio, dugo po yung dinudura nyo?" Ang tugon naman ni Tio, may sugat umano sa ilalim ng kanyang ilong. Kaya kapag hinihigop niya ang plema ay dugo ang lumalabas. Ayos lamang umano at walang dapat ipaglala pero syempre nag-alala pa rin ako. Posibleng ang nasugatan ng ilong o lalamunan niya pero hindi dapat ganun karami ang dugo na nagkukumpul-kumpul pa. Isa pa, malaking katanungan kung bakit may salagubang doon. Sinabi ko sa Tio na may salagubang pero ayon sa kanya ay wala naman daw. Guni-guni ko lang siguro.
Pagkabalik sa pagtulog ng tiyo, kumuha ako ng stick. Kinalaykay ko ang dugo nun. Hindi ako nagkamali. Salagubang ang nakita ko. Sinigurado ko at baka totoo ang sinasabi ni tiyo na baka guni-guni ko lang pero salagubang talaga eh. Sobrang nag-alala ko noon, Sir Seth. Hindi ko alam ang gagawin. Kahit anong tawag ko kay tiyo, sinasabihan lamang akong huwag mag-alala. Dahil sa tindi ng pagkatakot noon na baka may mangyari sa kanya, ay naisipan kong lumapit noon sa isang katiwala namin na si Manong Ernesto. Pinuntahan ko ito sa bahay nila. Malapit lang naman ito. 1 hektaryang layo. Gabi na ako nakarating doon. Isinangguni ko kaagad ang nangyari sa tiyo ko noon. Nakako dumudura ng dugo. Dagdag ko pa, meron itong kasamang salagubang. Nakita ko ang reaksyon ni Manong Ernesto. Maging ang asawa at anak nito na kasalukuyang naroroon ay nakabungad sa akin. Sinabi ni Mang Ernesto na samahan ko daw siya noon. Titignan niya kung totoo ba ang sinasabi ko. Bumalik kami sa bahay. At doon nga nakumpirma ni Manong na totoo ang lahat. Hindi niya ginising ang tiyo. Bagkos ay binulungan niya ako at ang sabi, "Parang hindi normal na sakit yung nararanasan ng tiyo mo ha. Kaya pala hindi ko na siya nakikita nito mga nagdaang araw." Nanlaki ang mga mata ko noon. Kahit sa batang edad, nang sabihin niyo ni Manong, ang unang nasa isip ko ay kinukulam. Bakit ko alam ito? Gaya ng sinabi ko ay nakakasalamuha ko doon sa lupain namin ng mga tao. Madalas ay kwento ang kababalagan. Hanggang sa umabot na sa barang-barang na yan at kulam. Ang lugar kasi namin, Sir Seth, marami umanong mambabarang. At dahil nga likas din sa akin yung kuryosidad ay inalam ko talaga kung ano ba yung barang at kulam na yan. Ayun, nalaman ko ito. Pero papiyaw lamang at hindi talaga ganun kalawak ang nalaman ko. Pero syempre, sapat na yun para magkaroon ako ng paniniwala sa ganitong bagay. Nagtanong-tanong naman ako kay Manong Ernesto kung anong pwedeng gawin. Ayon kay Manong Ernesto, tatawagin daw niya ang kapatid niyang isang albularyo. Itago na lamang natin ito sa pangalang Manong Banso. Kilala ko si Manong Banso dahil naging saop din naman ang pamilya nila noon sa taniman namin. Walang ano-anong umalis si Manong Ernesto. Pagkabalik, kasama nito si Manong Banso. Sa pagkakataong yon siguro, nasa 10:00 na ng gabi. Gulat na gulat pa ang tiyo. Nagtanong kung bakit napabisita ang dalawang matanda. Ako na lamang ang nagpaliwanag noon. Sabi ko ay binabarang siya. Magalit na ito kung magalit pero nag-aalala ako sa kanya noon. Bumitaw ng mabigat na salita si tiyo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay doon ko palang narinig ang tiyo na nagmumura ng nagmumura. Parang hindi ko na siya kilala. Dinuro pa ako ng kamay nito at nakasimangot ang mukha niya. Ano ba daw ang ginagawa ko noon? May ibang tao sa bahay. Umiyak ako noon. Talagang hindi na si tiyo ang nakikita ko. Hinatak naman ako noon ni Manong Ernesto tapos lumapit si Manong Banso sa tiyo Ruben. Ruben! Maghunos dili ka. Nasasaktan yung pamangkin mo. Nagdidiliryo ka na, teka't huwag ka magagalit dahil totoo naman ang sinasabi ng pamangkin mo. Kumalma ka. Para din ito sa kabutihan mo. Posibleng binabarang ka, Ruben. Maniwala ka man o hindi pero binabarang ka. Apektado na yung ugali mo dahil nga malala ng tinatamo mong pambabarang. Paglilinaw ni Manong Banso,
Sabay kuha ng supot at dampot sa kung ano sa arenola. Pag-angat ng kamay ng albularyo, nakita ko ang salagubang doon na itinapat sa mukha ni Tio Ruben. Tingnan mo. Ito ang patunay. Yan, Ruben. Sa ganitong uri ng barang ay lumalabas na gusto ka atang patayin. Galing yan sa loob ng katawan mo. Dinura mo yan. Tingin ko nga'y malaki na ang pinsala kaya nga dumudura ka na ng dugo. Kaya mo bang tumayo? Para maniwala kayo may papakita ko sa'yo. Tumayo naman itong si Tio matapos makapagsalita ni Manong Banso. Sumusuray-suray pa ito na waari ba'y mawawala ng balanse. Kagad namang inalalayan ni Manong Ernesto ito. May dinukot na papel sa bulsa si Manong Banso. Inusalan niya yon ang papel na yon. Tapos ay pinatalikod ang Tio. Nagtaka ang Tio noon at nagtanong kung bakit siya pinapatalikod. Ayon naman kay Manong Banso, titingnan kung may anino bang lalabas nun. Sinindihan ni Manong Banso yung kaperasong papel. Itinapat ito sa likod ng Tio. At ang sabi nito ay patay ng ilaw. Pagkapatay ng ilaw, Sir Seth, walang aninong lumabas. Tagusan ng liwanag. Hindi katulad namin. Walang anino si Tio Ruben. Sobrang nagtaka ang Tio. Ginalaw-galaw niya ang kanyang katawan pero wala talaga siyang anino nun. Ilang saglit lang, pinatay na ni Manong Banso ang apoy at pinabuksan ang ilaw. Kulang pa ba yun para sa'yo, Ruben? Wala kang anino. Binabarang ka. Doon ay sinimulan kagad ang gamutan. Pinahiga lamang noon si Tio sa katre. Tapos ay pinatungan ng dibdib nito ng kung anong bagay na parang suso. Kulay itim yun. May nakalagay din sa dibdib ng Tio na maliit na aklat. Nakabukas ito at may binabasa doon si Manong Banso. Ilang saglit lang ay biglang umubo ng umubo si Tio noon at ang kasunod noon ay ang pagpikit ng kanyang mga mata na para bang hinihimatay. Sobrang alalang-alala ko. Mabilis akong lumapit at niyugyog ang Tio kaso sinabihan ako ni Manong Banso na wag lalapit. Hanggang sa dumilat ang mga mata ni Tio. Itinapat ni Manong Banso ang kanyang daliri sa noo nito. Sino ka? Anong pangalan mo? Napakunot ang mukha ko noon sa sinabi ni Manong. Nakita ko ang Tio na sobrang likot na mga mata at parang galit na galit. Hanggang sa hinatak ako ni Manong Ernesto at ang sabi nito ay napapailalim daw ang Tio ko sa isang malakas na orasyon. Pinasapi umano ang salarin at kasalukuyang inaalam ang pangalan nito. Hindi na lamang ako nagsalita nun. Nanonood lamang ako hanggang sa nagsalita ang Tio. Tumawa-tawa pa ito at ang sabi, bakit niya naman sasabihin ang kanyang pangalan? Usapang tao ito. At sana'y magtapos din sa usapang tao. Sino ka at anong kasalanan nitong taong ito at bakit mo binabarang? Wika ni Manong Banso. Tumawa ng tumawa ang Tio. Hindi daw siya hangal para sabihin ang impormasyon patungkol sa kanya. Dagdag pa nito, pwede naman daw siyang kitilin pero kasabay naman noon ay ang pagkamatay din ng Tio ko. Napamura si Manong Banso nun. Sabi pa nito ay pakawalan ng Tio ko sa barang pero hindi mo mabagawa ang gusto mo. Tingin mo mapapagaling mo ang taong ito? Hindi. Nakaugnay sa akin ang buhay niya. Kung papatayin niyo ako, abay damay na rin siya. Wika ng sumasapi kay Tio nun.
Hanggang sa bigla na lamang pumikit ang mga mata ng Tiyo Ruben. At doon ay panay bitaw ng mabibigat na salita ni Manong Banso. Ayon dito ay nakawala daw sa malakas na panggapos ang salarin. Malakas na mambabarang umano ito. Ilang saglit lang, may lumabas sa bibig ng tiyo. 2 salagubang ito, Sir Seth. Katulad noong salagubang na naroroon sa may Arenola. Kasabay naman ito ay bumuka ulit ang mga mata ng tiyo. Pumangon at tumubunon. At doon ay nakita ko ang tilamsik ng dugo sa kanyang mismong bibig. Napapailing noon si Manong Banso at ang sabi nito, hindi niya kaya ang mambabarang. Kung hindi ito magagawa ng paraan ay maaaring humantong sa pagkamatay ni Tiyo. Ano bang dapat gawin natin, Banso? Ano bang maitutulong ko? Sabat ni Manong Ernesto. Ang sabi naman ni Manong Banso ay kailangang mapuntahan ang bantugang manggagamot sa Antipas. Kailangang yun daw ang humarap sa mambabarang. Dahil yun lang ang may kakayahan na gapiin ito. Dali-dali kong sinabi noon na puntahan namin. Umiiyak na ako noon. Sumang-ayon naman si Manong Ernesto. Kaming 2 ang pupunta. Sumingit si Manong Banso sa usapan. Magpapaiwan siya para hadlangan ang barang para kahit papano'y humaba-haba pa ang buhay ng tiyo noon. Bumiyahe kami noon ng halos 4 na oras bago pa makarating sa Antipas. Bukang liwayway na ito. Nasa liblib pa ang bahay kaya naglakad pa talaga kami. Pero habang naglalakad kami noon, nagtatanong si Manong Ernesto kung may nakaalitan ba si Tiyo Ruben. Gawa ng ako naman ang laging nakakasama sa bahay at baka may napansin ako noon. Pero wala eh. Hanggang sa pumasok sa isipan ko ang kabulustugan na ginawa ni Tia. Kahit takot ako ay sinabi ko kay Manong Ernesto yon. Pero nakiusap ako na sa amin na lamang at huwag nang ipagsabi sa iba. Napamura si Manong Ernesto. Galit na galit at sinabing walang pakundangan umano si Biboy. Dati pa daw niya sinasabihan si Tiyo Ruben na huwag magtitiwala kay Biboy pero sadyang napakabait na daw talaga ni Tiyo. Ngayon alam ko na. Alam ko na yung dahilan. Yang si Biboy, angkan ng mambabarang yan. Humanda sa akin yung animal na yan kapag nagpakita yan eh. Yung tiya mo, pumatol sa katiwala eh. May kasalanan din yan eh. At kung hindi ako nagkamali, sila ng tiya mo yung nagpapabara ngayon sa tiyo mo. Wika ni Manong Ernesto. Hindi ko alam pero tila ba nabunutan ng tinik ang dibdib ko. Naging maluwag na kasi nun. At bukas na akong makipag-usap sa mga bagay na ang saklaw nito ay ang iskandalo nila tiya. Hanggang sa makarating kami sa bahay ng bantugang albularyo. Gulat na gulat ako dito. Babae ito. Matandang babae na aakalain mong malapit ng mamatay dahil sa sobrang katandaan. Itago na lamang natin ito sa pangalang Lola Toria. Walang ano-anong isinangguni kaagad ang problema. Tapos habang nakikinig ang matandang yon, bumubuka-buka ang bibig nito na para bang wala na ito sa saktong katinuan kasi nga tumutulo pa yung laway. Pero nang magsalita naman ito ay nagulat ako. Paano ba naman kasi ay napakapulido at may punto. Nagapos pala. Bakit naman nagpatinag ang kapatid mo, Ernesto? Dapat ay hindi siya nagpapatinag. Hindi totoo ang sinasabi ng bambabarang na yon, na kapag pinatay siya ay mamamatay din ang biktima. Hindi ko alam, Toria. Pero base lang naman sa mga salaysay ng kapatid ko yun eh. Pero tingin ko nga dun, totoo yung sinasabi ng mambabarang eh. Kasi nga nakawala yun sa pagkagapos eh. Malakas po siya. Ang sabi naman ni Lola Toria, pupuntahan daw niya ang pasyente.
Titingnan niya kung gaano kalakas itong mambabarang na ito. Sa mga sandaling yon, Sir Seth, ay sumamang ang matanda. May alalay pa itong isang babae na sing edad ko lang ata. Naitago na lamang natin sa pangalang Lila. Napapailing na lamang ako kay Lola Toria noon. Sa likod ng katandaan ay napakaliksi pa rin. Yung akala kong ilang buwan na lamang ay papanaw na ito, pero nagkakamali ako. Mabilis pa nga yung maglakad kesa sa akin, basta dire-diretso lang yung biyahe namin nun eh. Habang nasa biyahe, sinasabihan ko si Manong Ernesto na hanggat maaari ay huwag ipaalam sa tiyo na ako ang mga nagsabi nun. Hindi naman siya sumasagot. Basta galit si Manong Ernesto. Nang makarating kami sa amin, gabi na. Ginabi kami kasi nga nasiraan pa talagang sinasakyan namin noon na para bang sinadya ng panahon. Nung nasa bahay na kami, yumuko si Manong Banso sa harap ni Lola Toria. Nagmano ito. Sabay tayo at halik sa noon. Kitang-kita ko kung gaano kataas ang respeto niya sa matandang yon. Eto, hindi ko alam kung gagaling pa ba ito, pero naniniwala ako sa kakayanan mo, Mamang Toria. Nga pala, Ernesto, ikaw na lang muna ang mag-asikaso sa makakain nila lalo't gabi na. Tulungan mo na lang siya, Jose. Nga pala, mas matanda itong si Manong Banso kay Manong Ernesto. Nasa 70 taong gulang na atang edad ni Manong Banso, habang si Ernesto naman, presko pang mukha na parang nasa 60s pa lamang. Ayun nga, si Manong Ernesto ang nag-asikaso. Tinuruan ko na lamang kung saan nakalagay ang mga maluluto nun, maging ang magagamit sa kusina. Si Tiyo noon ay nakapikit ang mga mata na parabang patay na yon. Namumutla na ito, pero hindi naman naaalarma si Manong Banso, kaya natitiyak kong buhay pa ito. Yung nakikita kong paghahanda ni Manong Banso noon ay sobrang layo sa paghahanda ni Lola Toria. Nagmungkahi ang matanda na doon sa sala isasagawa ang gamutan. Ginising ang tiyo pero hindi naman bumubuka ang mga mata. Kaya pinagtulungan nila Manong Banso ito at Manong Ernesto. Nilapag na lamang sa sahig na nilagyan ng banig. Pinalayo kami. Sabi ni Lola Toria, lumabas daw muna kami ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero ayon kay Manong Banso, ay natitiyak siyang ang gagamitin ng matanda ay isa ding barang. Dahil bukod umano sa matinik na manggagamot ito, ay matinik din na mambabarang. Napakadelikado umano kapag naroroon daw kami sa loob, kasi nga ang mga buhay na salita nito ay napakalakas at posibleng sa amin tumama nun. Basta yun lamang ang paliwanag sa akin ni Manong Banso. Mga ilang oras din kaming nasa labas nun. Ang naroroon lamang sa loob ay sila Lila, si Lola Toria at ang tiyo kong wala ng malay. Maya-maya ay lumabas si Lila. Kinawayan kami at sinabing pwede na daw kaming pumasok. Sinabi ni Lola Toria na nakawala na daw sa barang si tiyo, pero dahil sa lakas ng sumpa, malaki umano ang naging pinsala nun. Kumbaga, hindi ito naagapan kaagad. Ang tiyo mo sa ngayon ay tulog pa rin. Pero ewan ko kung gigising pa ba siya. Nasa ganun na siyang kondisyon nang makarating ako eh. Pagdarasal na lamang natin na gigising siya at kung maaari, dalhin sa ospital para doon mapangalagaan ng maayos. Mabilis pumasok sa isipan ko noon na baka nakoma ng tiyo. Wala namang ibang dahilan, di ba? Tulog eh. Tumango ako noon at nakiusap kay Manong Ernesto na dali ng tiyo sa doktor. Doon ko napag-alaman, Sir Seth, na kung anong sasapitin ng isang tao na tinamaan ng normal na sakit
ay ganun din ang sasapitin ng tinamaan ng hindi normal. Posibleng mamatay at posibleng mabuhay pa pero sa kalagayan ng tiyuhin ko, para bang 50-50 yun. Sa tingin ko pa nga mas lamang ang pagkasawi niya nun eh. Dinala sa ospital si Tiyo. Nasa bahay lamang ako. Ang nagbabantay sa kanya doon ay ang katiwala namin na asawa ni Manong Ernesto. Si Lola Toria ay pinili munang manatili, maging si Manong Banso noon at Manong Ernesto. Sabi ni Lola Toria, walang kasiguraduhan maging ang buhay ko daw ay posibleng mapahamak nun. Kaya dapat niya akong bantayan. Isa pa, hindi umano napatay ang mambabarang. Kahit anong abiso ko kay Manong Ernesto noon ay hindi pa rin napigilan nitong sabihin sa kapatid niyang albularyo ang patungkol sa kabulastugan ni Tia. Narinig din ito ng mga gamot na si Lola Toria. Galit na galit si Manong Banso nun. Ayon pa dito, kapag umuwi daw si Tia noon ay idemanda ko mano. Sasamahan daw nila ako sa pagdidemanda para may tatayo sa panig ko kasi nga bata pa talaga ako. Pero sabi ko, hindi ko ididemanda. Gusto ko silang mamatay. Kasi, Sir Seth, alam niyo kung bakit ko nasabi yun. Gawa ng kinumpirma ni Lola Toria na ang bumarang umano sa tiyo ko ay walang iba kung hindi si Kuya Biboy. Doon ko ito nalaman nang magsimulang magmasid-masid sa bahay si Lola Toria. May mga nakatanim daw na sumpa sa paligid ng bahay. At ang sumpang yun ay tumutugma sa kung ano ang presensya na nanggagaling sa mga damit na hinubad ni Kuya Biboy. Meron kasing nakatanim na tel na may lamang bahagi ng hayop nun. May mata, bituka at marami pang iba. Hindi lang iisang barang ang tinanim kay Tio Ruben. Napakarami. At kung hindi ito naalis sa bahay, ubos kaming lahat maging ang mga katiwalang maninirahan sa bahay na yon. Sa tagal kong kasama si Kuya Biboy, ganun pala siya kasamang tao. Sobrang brutal. Nasabi ko pa nga noon na gusto kong matuto ng ganong karunungan para ako na lang ang pumatay pero ayon kay Lola Toria, hindi umano pwede. Magiging masama lamang umano ako kung ang baon ko ay paghihigante. Hayaan ko na lamang daw si Lola Toria ang gumawa ng paraan para parusahan ng salarin. Sobrang ilap nga lang dahil nakakawala ka agad pero sa oras na mahuli niya ito, papatay na niya. Yung bahay namin, Sir Seth, ay para ng pinamamahayan ng kaluluwa. Araw-araw, nagsasagawa doon si Lola Toria ng mga ritual. Para bang nararamdaman kong may nakatira ng elemento. Bigla na lamang kakalampag ang mga pintuan. Tapos yung mga kurtina ay nagagalawan kahit wala namang hangin. Ng mga panahon na ito, hindi pa rin nagigising ang tiwin. Magdadalawang linggo na siya sa ospital. Nakaschedule na rin noon ang operasyon niya sa utak kasi nga may baraw man ng dugo doon. Kung titingnan mo ay parang normal lamang umano na sakit ang sanhi. Kung walang malalim na pag-unawa at paniniwala sa mga bagay-bagay, ay parang magiging mangmang tayo sa totoong nangyayari sa kanya. Isang araw, bigla na lang dumating sa bahay ang asawa ni Mang Ernesto. Wala na si Tiyo noon. Parang sasabog ang ulo ko noon sa tindi ng galit. Umiiyak ako. Hindi ko alam ang gagawin. Nagwala ako at pinagbabato ko ang silid noon ni Biboy. Inawat naman ako ni Manong Ernesto noon. Tanggapin ko na lamang umano ang sinapit ng Tiyo. Napamura talaga ako at sinabi kong hindi ko man lang nasabi sa kanyang mahal na mahal ko siya. Para akong mababaliw nun. Gusto ko nang sugurin kung nasaan man naroon ng Tia pero ang sabi ni Mang Ernesto, babalik umano yun hindi dahil magdadalamhati,
Malakas ang kutob ni Mang Ernesto nun. Nababalik ito para asikasuhin ng mga dokumento sa lupain para malipat sa pangalan niya. Posibleng bumalik din umano yung B-boy. Masaya na umano yun dahil namatay na ang tiyo. At kumpiyansa yun dahil sa tingin ni B-boy ay walang nakakakilala sa kanya. Bagay na doon siya nagkamali. Habang pinaglalamayan ng tiyo Ruben, ayun ngang nangyari. Nagpakita si Tia Arosa. Napakakapal na mukha. Umiiyak pa yung animal. Nasa dila ko na noon ang pagsumbat kaso maraming tao doon. Mga kakilala ng tiyo at malalapit na kaibigan. Bukod pa dyan, ang iba dito ay kilalang personalidad pa. Kumbaga, kinauukulan. Aabot talagang saklaw ng tiyo sa mga ito dahil nga negosyante yon. Pinapakalma ako noon ni Manong Ernesto. Wala noon si Manong Banso. Umuwi ito. Pero si Lola Toria ay nasa loob lamang ng bahay. Doon ito sa silid ko kasama ng apo niya at nagtatago doon. At alam niyo ba, Sir Seth, kung ano ang ginagawa ni Lola Toria bukod sa pagtatago? Naghahanda na ito sa kung anumang gagawin kay B-boy. Pero yun nga, hindi nagpapakita doon ang taong ito. Hindi ko pinapansin si Tia. Pangiti-ngiti pa ito sa akin pero hindi ako nagbigay ng simpatya. Ang nasa isip ko noon kapag nabigyan lang talaga ako ng pagkakataon, papatayin ko siya. Doon pa natulog si Tia. Parang hindi niya ramdam na malamig kami sa kanya, maliban na lamang doon sa wala pang nakakaalam sa sitwasyon. Kasi nga, pinapansin si Tia at nire-respeto din. Sumunod na araw, nakita ko ang Tia na may hawak-hawak na papel. At kung hindi ako nagkakamali ay dokumento na ito sa lupa. Pagsapit ng hapon ay may dumating doon na isang desenteng tao. Kaibigan yun ng tiyo na isang abogado. Pasimple akong lumapit sa kanya. Hanggang sa narinig ko ang pinag-uusapan nila. Patungkol ito sa ari-arian ni tiyo. Galit ang Tia Arosa na para bang may problema. Hanggang sa narinig kong hindi pwedeng malipat ang ari-arian ng tiyo dahil hindi umano legal ang kasal nila noon. Bata pa si Tia noon. Nasa 16 na taong gulang. Hindi sila nagpakasal ulit sa West nang tumungtong na sa saktong edad ng Tia kaya mapupunta umano ang ari-arian sa pinakamalapit na kamag-anak. Siyempre, nabanggit ang pangalan ko doon, Sir Seth. Patay mali siya ako, pero detalyado kong pinapakinggan ang lahat ng pinag-uusapan nila. Habang nilalasap ko ang sarap ng karma, nagpatuloy pa ako sa pakikinig sa kanila. Ayon sa abogado ay pwede daw mapasakamay ng Tia ang ari-arian. Yan ay kung papayag ako. May papipirman lang pero dapat ay nasa hustong edad na umano ako noon bago mangyari yon. Habang inaantay umano na umabot ako sa edad na yun ay kailangan akong alagayan ni Tia na maigi. Napangiwi ang bibig ko noon. Kako sa sarili ko, kahit anong gawin mo, hindi ako papayag. Dali-dali na akong umalis noon. Ang mga nalaman kong impormasyon ay sinabi ko kay Manong Ernesto. Ayon pa sa matanda, mabuti daw at hindi pala legal ang kasal nila dati. Ganun naman ang kalalabasan. Mapupunta sa akin ang ari-arian kasi nga walang ibang malapit na kamag-anak ang tiyo. Bukod pa dyan, dalawa lang din silang magkakapatid. Ang tatay ko na Yumao at ang tiyo Ruben. Habang nasa kasagsagan ng lamay ay panaisipat sa akin ng Tia. Para bang gustong lumapit nito. Hanggang sa noong malapit ng ilibing ang tiyo,
Bigla na lamang itong naglaho nun. Hindi ko alam kung dala ba niya ang mga papeles kasi nga nawala yung malaking envelope sa aparador. Hindi naman ako nag-alala dahil kahit anong gawin niya doon ay hindi malilipat sa kanyang ari-arian. Hindi na bumalik yon hanggang sa nailibing na lamang ang tiyuhin na para bang alam niya kung anong mangyayari pagkatapos ng libing. Sabi ni Manong Ernesto, isumbong na umano namin sa kinauukulan pero giniit kong wag na. Dahil bukod sa kakulangan ng ebidensya ay wala ding maniniwala na barang ang kinamatay nun. At kung patungkol naman doon sa relasyon nila B-Boy, pwedeng itanggi ni B-Boy kapag pinaratangan. Kaya't ang tanging paraan lamang ay patayin din sila sa kahit anong paraan. Galit na galit talaga ako nun, Sir Seth. May sinabi sa akin si Lola Toria nun. Alin ba daw sa kanila ang unang nais kong patayin? Sabi ko sabay silang dapat mamatay. Nahanapan ko na ng paraan. Yung salagubang na ginamit, ibabalik natin kay B-Boy. Habang ang tiya mo naman abay, pwede kong patayin ora mismo. Wala naman siyang proteksyon at tiyak tatama ka agad ang gagawin ko. Sambit ni Lola Toria. Kasalukuyang naroroon sa bahay sina Manong Banso at Manong Ernesto. Inutusan ni Lola Toria si Manong Banso na magtanim din ng sumpa sa paligid ng bahay ni B-Boy. Yan ay kung alam daw ni Manong Banso kung saan nakatira yon. Napakailap kasi nito at hindi matukoy ng Lola Toria ang lugar. Walang ano-anong sinabi ni Manong Banso na aalamin niya kung saan. May nakapagsabi naman sa kanya na isang katiwala din namin na namataan daw sa isang lugar si B-Boy. Doon ito sa may Coronadal. Posibleng naroroon ito nakatira. Ano ang ilalagay ko sa oras na makita ko na ang bahay, Mamang? Tanong ni Manong Banso. Ayon kay Lola Toria, bukas niyo man ibibigay. Paghahandaan niya muna ito. Manong Banso, pwede po ba akong sumama? Ang sabi ni Manong Banso, mahaba na umano ang pagliban ko sa eskwela. Siya na umano ang bahala doon pero giniit ko na wala na akong ganang mag-aral. Nagkatitigan si Manong Ernesto at Manong Banso. Sabay pang tumango ang dalawa at sinabi ni Manong Ernesto noon, nasasama na rin siya. Pinaalalahanan na ako ni Manong Banso na aalis kami. Pagkatapos daw matanggap ang ipapatanim ni Lola Toria, sisibat na umano kami noon. Naganda talaga ako noon. Hanggang sa pagsapit ng hapon, tinawag na ako ni Manong Banso. Kasalukuyang nasa silid ako noon nila Tiyo. At paglabas ko ay nakabungad sa akin ang dalawang matanda. Nakabungad ang aligagang mga mukha nila Manong Ernesto at Manong Banso. Nagpapasalamat talaga ako sa mga ito. Sukdulan ng pagmamalasakit nila sa akin. Kahit si Lola Toria, hindi ko kamag-anak yan. At sa malayo pa nakatira pero nagugol talagang oras para makatulong lang. Ipagpalagay na lamang nating mambabarang din ito pero alam kong mabuti ang kanyang kalooban. Ayun nga, umalis na kami. Isang oras lang naman ang biyahe patungong Coronadal. Habang nasa biyahe kami ay bitbit ni Manong Banso noon ang maliit na sisidlan. Belt bag ito, Sir Seth? Nagtanong ako kung anong laman nun. Ang sabi naman ni Manong Banso ay hindi ko daw magugustuhan. Kinulit ko siya. Gawa nang nagkakaroon ako ng interes doon sa pamamaraan ng isang may karunungan. Ipinasilip niya sa akin ito, Sir Seth. Naduwal ako nun. Paano ba naman kasi? 4 na matayo na hindi ko alam kung galing ba sa hayop. Malalaki ito.
nakasilid sa magkakaibang supot. Ang sabi naman ni Manong Banso, yun na daw ang para tanim sa paligid ng bahay ni Biboy. Dagdag pa nito, pambasag umano yon ng karunungan para madali lang kumapit ang isa sa gawa ni Lola Toria. Sumabat naman si Manong Ernesto. Nagtanong ito kung alam na ba ni Manong Banso ang tirahan. Tumango naman si Manong Banso nun. Alam niya daw dahil nga yung nakakita mismo dito nakatiwala namin. Inutusan niya kaagad na balikan ng lugar. Noong nakaraang gabi lamang daw umuwi at dala noon ang balitang nasa isang nayon si Biboy. Katunayan ay nakita pa umano ito sa labas ng bahay at kasama si Tia Arosa noon. Alam ko ang lugar na yon. Kabisado ko ang pasikot-sikot dahil doon ako minsan nanatili nung may ginagamot ako. Ernesto, kapag may nangyari sa akin ay umuwi kayo. Ito ay sakaling matiktikan ni Biboy ang gagawin ko. Pero sisikapin kong malagay ng maayos ang laman ng sisidlang ito. Tumango naman ang kapatid niya at tumingin sa akin. Ayon kay Manong Ernesto, huwag umano akong lalayo sa kanya. Hindi na ako nagsalita pa. Basta gusto kong matunghayan noon kung paano isagawa ang pagpatay sa kalaban. Maging ang tiya kong nagtaksil nun. Ramdam na ramdam ko pa rin noon ang katanungan na bakit kahit napakabait ni Tiyo, nagawa niya pa ring pagtaksilan. Hindi na nga sila nabigyan ng anak pero lahat naman ng kinakailangan ng tiya ay nakakamtan niya. Talagang sutil ito at hindi nararapat buhayin. Basta walang ibang laman ng isip ko noon kung hindi ang matinding galit. Nang makababa kami ng Coronadal, sumakay pa kami noon ng tricycle. May checkpoint pa nga noon kaya kinabahan si Manong Banso. Baka umano katin ang nilalaman ng sisidlan. Mabuti na lang at hanggang sa tingin lamang sa mga mukha namin ng mga sundalo. Sabi naman ni Manong Banso ay baka operation yon dahil nga may nangyayaring enkwentro sa pagitan ng mga rebelde at sundalo na malapit lamang doon sa lugar. Ilang saglit pa, bumaba na kami noon. Sa naalala ko ay malapit lamang sa merkado. Tapos ay may mahabang daan patungong bukid. Tinuro ng tiyo na ang bahay umano ay nasa dulo ng mahabang daan na yon. Kumbaga, nasa dalisdis ng bundok. Tanghali na noon. Sobrang sakit na ng tama ng araw. Pero hindi yun naging dahilan para magpahinga kaming pangsamantala. Naglakad kami sa tirik na araw sa mahabang daanan na yon. Ang bawat gilid nito ay iba't ibang klase ng pananima. May gulay, may saging, may mais at kakao. Naroroon din ang mga lansones. Nagtaka pa nga ako kung bakit may lansones nun. Gawa ng nabubuhay ba yun sa sobrang init kasi sa pagkakaalam ko ay nabubuhay ang lansones sa malilim na lugar. Hanggang sa nakarating na kami sa dulo. May nakakubling nayon doon. Marami mga bahay dito. May magkakadikit at may magkakalayo. Para pang may okasyon noon kasi nga maraming tao ang naglalakad. Tapos ay merong banderitas. Hanggang sa may tinuro si Manong Banso. At kung hindi ako nagkakamali, yun ang bahay nila Biboy. Kagad itong nagmungkahi na manatili lamang daw kami sa lugar at antayin siya. Total ay marami namang tao at tiyak hindi siya mapagkakamalan nun. Pinuntahan nga yun ni Manong Banso at habang papalapit sa bahay, kinalabit ako ni Manong Ernesto. Pumunta daw kami sa may bandang kamalig. Bali yung tinigilan naming lugar ay may kamalig na para bang waiting shed. At doon kami nagantay. Mga ilang segundo lang, may napadaang habal at nakita ko si Tia nun. Huminto pa ito sa tapat ng kamalig na yun kaya naman mabilis kaming tumalikod.
Kasama niya noon, walang iba kundi si Kuya Biboy na pangising-ngisi pa. Napamura si Manong Ernesto at wika niya. Sana ay naisagawa na ng kanyang kapatid ang pagtatanim. Hanggang sa naglakad na yung dalawa. At tama, doon nga ang bahay nito sa tinuro ni Manong Banso. Sobrang lakas na ng pagkabog ng dibdib ko noon. Nakahinga na lamang ako nang maluwag nang bumalik na si Manong Banso. Kaagad sinabi nito na taninan niya umano ang mga sumpa. Umuwi na kayo ngayon din, Ernesto. Bigyan niyo ng hudyat ang matandang si Mamang Toria. Magpapaiwan ako dito para siguraduhin mamamatay talaga si Biboy. Tinitigan ko noon ang mga mata ni Manong Ernesto. Nakahudyat ito sa akin ang ibig sabihin. Umalis na kami. Hindi ako aalis. Gusto ko makita yung pagkamatay nila. Gusto ko makita kung paano sila magdusa. Muli ay nagkatitigan ng magkapatid na ito. Ikaw na lang, Ernesto. Parang gigil na gigil ang batang to. Sabagay hindi biro ang mga nangyari. Wala namang kalaban ng tiyo niya. Hindi naman nagbigay ng komento si Manong Ernesto. Mabilis itong umalis habang si Manong Banso naman ay kinausap ako. Nalaman niyang bukas ang kapiyastahan ng lugar. Pwede daw kaming gumala noon pero dapat ay maging mapagmatsyag kami. Ramdam niya umano na napakaraming mambabarang sa lugar. Swerte na nga lang at ang mga mambabarang na ito. Sobrang abala. Kaya malaya niyang naitanim ang sumpa. Pagsapit ng gabi, napakaingay sa lugar. May igik ng baboy, kantahan at ilan pang sigawan na galing sa mga taong nagiinuman. Yung igik ng baboy siguro, may nagkakatay na sa ganong oras. Natatanaw ko ang bahay nila Kuya Biboy. May mga tao din doon at sobrang kapal ng usok sa lugar. Aminado akong nakaramdam talaga ako ng pagkabagot. Isipin nyo, ang tagal naming nakaupo doon. Napakasakit na ng balakang ko. Ang tanong ay kung saan kami matutulog. Nagsisisi tuloy ako noon. Hindi ko naisip na matatagalan ang resulta. Pero dahil na rin sa kagustuhan kong matunghayan ang lahat, hindi ako nagreklamo. Hanggang sa maya-maya ay nagsabi si Manong Banso na gumala-gala daw kami. Dadaan-daan lamang sa mga kabahayan tapos babalik agad. Ginawa namin yon. At sa hindi inaasang pagkakataon, nakasalubong pa talaga namin si Tia. Nagmamadali ito habang may bitbit na malaking Tupperware. Napahinto yun at tumitig sa amin. Hindi naman kumibo si Manong Banso kaya hindi na din ako kumibo nun. Nakipagtitigan lamang kami sa kanya. Iniisip kong kapag may motibo ay aalis ang Tia pero kapag wala, papansinin kami nito. Pero alam niyo ba kung anong nangyari? Dinaanan lang kami matapos ng ilang segundong titigan. Parang hindi kami kilala. Nang makalayo ang Tia, dali-dali kaming sumirit ng lakad. Mabilis ito. Tapos ay nagtago kami noon sa isang banda. Natatanaw namin ang bahay nila Banso na para bang nagkakagulo doon at nakatuon ang atensyon ng mga tao sa kung saan kami nakasalubong ni Tia. Nalinti ka na. Dapat pala hindi na lang tayo gumala, ano? Ano mang mangyari, Jose? Sa oras na may lumapit sa atin, tumakbo ka lang ng tumakbo ha. Ako nang balang humarap. Basta tumakas ka lang. Dagdag pa ng albularyo. Sobrang tagal umano ng hudyat na may nangyayari na kay Biboy. Dapat sa ganong oras umano ay may dinadaing na ito pero wala pa rin. Hindi naman ako nagsalita nun. Nagpasalamat na lamang ako at walang lumapit sa amin. Siguro,
Kaya sinabi ni Manong Banso na ako na lamang ang tumakbo. Kasi nga, hindi niya na kayang gawin yon. Matandang-matanda na kasi ang kapatid ni Manong Ernesto. Pero sa akin, hindi ako nakaramdam ng takot. Desperado ako noon. Kung wala nga lang magagalit noon ay lalapitan ko talaga ang tiya. Bubulyawan ko ito sa kabulastugan niya. Maya-maya pa, nagkasigawan muli. Doon ay napatayo na si Manong Banso. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Basta sinabi niya sa akin na tumama na daw ang barang. Yung pagsisigawang yon ay saglit lang naman at natahimik din kaagad. Kasi nga may mga taong lumapit. Hanggang sa ano ba tong nakain ko pero lumapit ako. Tinawag ako ni Manong Banso pero hindi ako nakikinig sa kanya. Nais ko lamang patunayan noon kung totoo ba ang mga sinasabi ni Manong Banso. Ilang distansya na lamang ako noon. Nakita ko sa bintana na parang pinagtutulungan si Biboy. Hindi man malinaw dahil ulo lamang ang nakikita ko sa kanya. Nakaupo ito sa gilid ng bintana. Tinatapik-tapik ng isang tao doon. Narinig ko pa na tinatawag nila si Kuya Biboy at kasunod nito ang katagang, "Gising! Gising! Oy, Biboy! Gising!" Umiyak si Tia. Pinagmumura ko siya sa isip ko. Umiyak ang animal sa taong lapastanganan. Umiiyak siya doon sa kabit niya. Ewan ko ba, mas gwapo naman ang tiyo kumpara kay Kuya Biboy pero kapit na kapit si Tia doon. Ilang saglit lang ay muling nagkasigawan. At ang sigaw na yon ay kasama na doon ang katagang, "May lumalabas na sa lagubang sa bibig ni Biboy." Napangiwi na lamang ako noon at dahil nasa bintana ang Tia. Tinawag ko ito at lakas loob kong sinabi na, "Hoy, Taksil! Susunod ka na dyan!" Pinandilatan ko siya ng mata at dinuro ko ng kamay. Kitang-kita ko kung paano matulala ang Tia Arosa. Gulat na gulat. Mabilis akong naglakad noon pabalik. Nakita ko si Manong Banso doon sa may kamalig. Galit na galit ito at ang sabi ay bakit pa daw ako lumapit. Kumbaga, magiging halata na ng mga kalaban namin kung sino ang dahilan. Sabi ko naman, kahit hindi naman ako magpakita ay talagang may motibo na sila. Wala namang gagawa ng iba kundi ang kalaban lang. Hindi na umimik pa si Manong Banso noon. Dali-dali kaming umuwi. At nang makarating kami sa bahay ay nakita ko si Manong Ernesto na nakabungad sa beranda. Nagkakapito. Naglalaro ng baraha. Pagsabi sa akin ni Toria na tumama ng barang, naglaro na ako ng baraha. Ito, binili ko. Gagamitin ko sana sa lamay ng tiyo mo pero di ko matimdong eh. Kaya hindi ko nilabas. Ngayon ko lang nilabas para pangunahan yung lamay ni Biboy. Pesteng yawa yun. Ang sabi ni Toria, hindi na daw sisikatan ng araw yon. Napatango na lamang ako. Maging si Manong Banso noon. Pagkapasok ko ng bahay, natutulog ang matanda kasama ng apo niyang si Lila sa sala. Nakita ko mga bakas ng patak ng kandila sa sahig. Tapos ay ilang mga kagamitan na hindi pa naliligpit ng matanda. Kinabukasan, nagpaalam na sila Lola Toria. Uwi na daw sila. Hindi man lang nito tinanggap ang perang inabot. May pera na ako noon, Sir Seth, na dapat ay hindi ko pa hinahawakan. Nakita ko kasing lagay ng pera ni Tiyo. Sangkatutak yon. Hindi ko na lang sasabihin ang bilang. Tinago ko yun dahil baka kunin ni Tia. Alam kong kasama ito sa hinahanap niya sa bahay noon kasabay ng mga dokumento. Ganoon na lamang ang pasasalamat ko sa kanila. Pero hindi talaga ako pumayag noon kung walang kapalit. Sabi ko, kung pwede ba si Lila ay doon na lang para makapag-aral din ito.
Tuwang-tuwa si Lila. Mabilis na pumayag si Lola Toria. Sabi naman ni Manong Ernesto, kung pahihintulutan ko ba daw siyang maging tagapangasiwa sa lupain, para na rin mapanatili ang negosyo ng tiyo. Hindi ako kagad nakapagsalita no na parang lumalabas na ako ang amo. Kailangan mo ng tulong, Jose. Hanggat buhay pa ako at narito ako para tumulong, huwag mong pabayaan ang iniwan ng tiyo mo. Tumango ako noon. Sabi ko ay pinapahintulutan ko siya. Maging si Manong Bansunon. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang taniman ng saging pero ayon dito, matanda na daw siya. Ang mga anak niya na lamang umano. Nga pala Sir Seth, itong si Lila. Ito ang kasalukuyan kong asawa. Nagkamabutihan. Kahit ako hindi ko inaasahan. Sa bagay, kami lang naman sa bahay kaya nagkaroon talaga ng spark nun. Lalo na nung tinutukso ako noon ni Manong Ernesto. Kaya ayun, yung pananatili niya ay panghabang buhay na pala. Pero bago nangyari yon, balikan muna natin yung mga araw pagkatapos mamatay si Biboy. Hindi na nga nasikatan ng araw ito. Ilang araw lang ay bumisita si Tia Arosa. Para bang may sakit na maluba. Napakalalim na mga mata. Maitim ang labi at ang putla na mukha nun. Tapos kung kumilos, nanginginig ang katawan. Sinabi niyang patay na umano si Biboy. Pagkatapos din noong nagpakita ko, ay hindi na umano ito humihinga. Sa mga sandaling ito ay wala na si Lola Toria. Kami na lamang ni Lila doon kasama ni Manong Ernesto at mga anak ni Manong Banso. Nasa bukana ng bahay ang tiya. Nagmamakaawa ito na patawarin siya. Inaamin niyang kasalanan niya ang pagkamatay ng tiyo pero dahil lamang umano ito sa kabulastugan ni tiyo. May babae din umano si tiyo kaya nagtaksil din siya. Ang ginawa ko, pinagmumura ko talagang Tia Arosa. Sabi ko, hindi magagawa ng tiyo yun dahil kilala ko siya. Kung may taksil man sa kanila, ito ay walang iba kung hindi siya. Hindi ka na nahiyang animal ka. May mukha ka pang ipapakita dito. Ano? Di ba? Mambabarang din yung mga kaanak ni Biboy. Bakit hindi gumagante? Sabihan mo, gumante. Siguro napag-isip-isip nila na kayo lang din ang may kasalanan, ano? Lumayas ka dito. Wala akong pakisa kung anong mangyayari sa'yo. Wala na talaga akong paki nun. Brutal na sa brutal pero sa tingin ko ay tama lamang ang ginawa ko. Patawarin? Pagkatapos nun anong mangyayari? Pag-aagalingin siya ni Lola Toria tapos magkakasama kami sa bahay. Huwag na. Malaki ang pinagbago ng ugali ko nun. Siguro, dala na rin ng depresyon. Pero hindi naman ako ganun kastrikto sa mga katiwala namin. Doon lamang sa mga taong masasama kagaya ng tiya. Maraming salamat po Sir Seth. Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Sa ngayon ay masaya ako pero sobrang abala talaga sa trabaho. Buhay pa si Manong Ernesto. Si Manong Banso ay pumanaw na. Maging si Lola Toria ay patay na. Yung bahay namin sa General Santos ay pinagkatiwala ko ito sa anak ni Manong Ernesto. Nasa ibang lugar na kasi kami ng asawa ko na si Lila. Kasama ng mga anak namin.